Isa sa mga nakaugalian namin dito sa Mindoro ay yung paggawa ng kalamay at suman tuwing may magaganap na kasalan. At ngayong araw nga po ay tinakda yung paggawa ng suman at kalamay dito sa amin dahil may kasalang magaganap din sa banda-banda riyan. Tara, samahan nyo ako manood ng mga gumagawa ng kalamay at suman habang humihigop ako ng mainit na kape. Pagkagising ko nga kanina ay eto na agad yung bumungad sa akin dito sa labas ng aming bahay. Plangga-plangga ng gata ng niyog na kinayo daw nila at piniga kaninang madaling araw. Yan pong niluluto nila, ang tawag nila dyan ay sanglay. Yan po yung pinakuloang gata ng niyog na may malagkit at yan po yung gagawing suma nila maya-maya. Diniho sa amin sa Mindoro ay uso yung tulungan kapag may ganyang mga okasyon. Ang iba ang tawag dyan ay pautang para pag sila naman yung nagkaroon ng okasyon ay di sila naman yung tutulungan. Gayun ho yun. Ito naman yung ginagawa nilang ito ay para daw sa kalamay. Ayan, naglalagay po sila ng mantika dun sa tulyase. Tapos ayun, lalagyan ng asukal. Ay, ipiprito yata yung asukal. Hindi ko rin alam kung ano yan. Basta sabi nila para daw yan sa kalamay. Kaya yun, hinalo-halo. Tapos yung gata, nilagay na rin kayo na hindi ko lang na-videohan. Tapos yun, nilagyan ulit ng asukal at hinalo-halo ng aking mabait na kumpare. Ayan. Tapos ipapakilala ko na rin po sa inyo ito. Ikakasal sa araw ng bukas. Pumunta ho kayo din at kayo magsabit man lang miski kaunti. Ba't na kaya ba yan? Ayun. Inamasa pa pala yun? Bago pala ilagay yung malagkit doon sa pinakuloang gata na may asukal, ay inamasa pa pala yung parang tinapay. Yun. Ako, hindi ko rin to alam. Ngayon ko lang dito nalaman. Ganito pala yung isang proseso sa paggawa ng kalamay. Pagkatapos nga nilang masahin yung malagkit at halu-haluin doon sa lamesa kanina, ay ngayon ganito naman. Binibilog-bilog nila tapos nilalagay doon sa nilulutong asukal na may malagkit. Ayan, di ba? Kita niya naman. Ganyan pala yung isa sa paglalagay niyan. Hindi pala yan buong nilalagay katulad ng iniisip natin. Isa-isa pala yan, bilog-bilog. Ngayon naman po, pagluto na daw yung malagkit na nilagay kayo na, yung binilog-bilog nila, ay hahanguin naman at ilalagay dito sa malaking kaldero. Pag nahango na po lahat yan at nalagay na dito sa kaldero, ay ganito na maging itsura niya. Yan, durug-durug na po yan. Tapos maya-maya, hahaluin na lang. Ganito na po ang itsura ng paghahalo niyan. Meron dalawang humahawak dun sa kaldero, tapos yung dalawa, sila yung naghahalo dun sa loob ng kaldero. Yung gamit po nilang sandok, yan po ay yung puno ng kawayan na ginawang lang, style sandok lang. Kumbaga, improvise lang siya. Kasi mas maganda po yan dahil mas matibay kaysa dun sa mga sandok na bibilhin mo sa palengke. May mga style din ng paghahalo nito. Katulad niyan, pinapaikot-ikot yung sandok para daw mabilis mag-mix yung mga malagkit na nandun sa loob at mas mabilis madurog. Delikado lang sa ulo ng mga humahawak, baka tamaan sila. Kaya tingnan nyo, nakayuko sila. Ganito daw talaga ang paghahalo niyan. Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod na lang. Ayan. Parang naglalandi lang sila habang naghahalo, di ba? Pero ganyan talaga, at least masaya naman pag sama-sama. So ganyan talaga sa mga kasalan, di ba? Tulungan, tapos yan, may konting kasiyahan. Hindi talaga kompleto ang pagtutulungan pag walang mga ganyang kalokohan na nangyayari, di ba? Pero ayos lang yan, at least masaya naman. Pagkatapos nga ng masayang haluan at untugan, ay eto, ibabalik na nila dun sa kumukulong gata na may sukal, yung malagkit na hinalo nila sa kaldero. At sa pag-aalam ko, parang ito na yung final na gagawin nila para maging kalamay yung malagkit kanina. Yan, dyan nila halu-haluin yan hanggang sa mag-mix yung malagkit at yung asukal na may gata ng nyog. Ito na po yung itsura nung malagkit kanina nung nahalo na dito sa pinakuloang asukal na may gata ng nyog. Yan, kalamay na po ang itsura niyan. Kita nyo, pinagtutulungan na siya ng 4 na tao sa paghahalo kasi po hindi pwedeng tigilan ng paghalo kasi didikit po yan sa tulyase. Kaya kailangan haluin ng haluin para hindi dumikit. Isa din sa mga diskarte nila dito para hindi dumikit sa kawali yung kalamay ay ito, nilalagyan nila ng coke para daw mas hindi dumikit. Ewan ko, siguro pampasarap na rin. Yan po, ito po yung finished product na to. Yan, tapos na yan, nahanguin na lang nila. Yung ibang mga naghahango nito ay hindi na tinatanggal dun sa kawali. Kumbaga, yung sandok na lang yung pinapambuhat nila dun sa mismong kalamay. Tapos, sasahurin na lang ng planggana ng lagayan. Pero dito sa case namin, naniguro na sila. Ayaw nilang masayang yung kalamay kasi may mga case na nalalaglag yung kalamay sa lupa. Kaya ito, binuhat na lang nila yung tulyasi at ilalagay na lang dun sa mismong planggana. Kasi maliit yung planggana nila at saka delikado sa kamay daw. Baka
baka mapaso pa. At sa importante kasi baka matapon pa. Sayang naman yung pinaghirapan, di ba? So ayan po, tapos na. Nakahango na tayo ng kalamay. Sa mga gustong bumili, pumunta lang kay Dini sa aming kasalan. Ayan po yung aming unang hango ng kalamay, Dini, at dadalhin na po yan doon sa lamesa. At yung mga kababaihan naman doon, sila naman yung magbabalot-balot ng sa plastic para ipadala sa mga ninong at ninang. Oh, dito naman ho yung binabalot ng kalamay. Yan na, yung hinango. Dami. Dito naman po sa kabilang mesa yung mga nagbabalot ng suman. Ayan, di ba? Lahat ng mga kababaihan, ayan, puro sa suman po sila nakaano at saka sa pagbabalot ng kalamay. Dito pinagyayapos. Kaya magyaposan din sila. Pares din. Nice pala no. Magpartner din pala. Ayan o, partner. Para si Kaglo. Walang partner. Yan,